Kung isa ka sa mga content creators or vloggers na mahilig maglagay ng tagging sa kanilang mga videos, I suggest guys na tapusin nyo ang video na to. Kasi dito sa vlog na to guys, pag-uusapan natin yung ilang disadvantages ng paglalagay ng mga tagging sa videos. Ano ba yung pwede mangyari sa mga videos natin pagka mali yung paggamit natin sa tagging or napasobra yung gamit natin dito. So DJ, ano ba yung ibig sabihin ng YouTube tags or tagging dito sa YouTube and saan ito makikita? So guys, makikita nyo ito sa mismong description or setting ng inyong mga video na kung saan pwede kayo maglagay ng iba't ibang salita or words na pwedeng makatulong sa mga video topics na ina-upload nyo dito sa YouTube. Pero guys, may ilang dahilan, that's why hindi na i-recommend yung mga videos natin or dahil sa mga YouTube tags, mas lalong napapalubog yung algorithm ng isang video. So dito guys, i-discuss po natin yung ilang dahilan kung bakit imbis na makatulong ang YouTube tags, is mas lalong lumulubog. No? Yung mga videos natin, imbis na i-recommend siya ni YouTube, mas hindi siya nire-recommend. Number 1 is hindi na po ganun kalaki yung epekto nito sa ating mga YouTube videos or sa algorithm ng videos natin this year 2026. So si YouTube mas nagpo-focus na po siya doon sa bigat ng titles natin, kung ano yung mga nakalagay sa description natin, and of course nagbe-base na din po ang YouTube kung i-recommend niya yung mga videos natin sa ating mga watch time or sa watch hours na nakukuha ng mga videos na meron tayo. Sa watch time kasi guys, mas maraming nahahakot na watch time yung mga videos natin, meaning mas mahaba yung panonood or mas madaming nanonood sa mga videos na meron tayo. So ibig sabihin po na hindi na po nakakatulong masyado yung mga tagging ngayon, lalo na hindi guaranteed na tataas ang views nyo pag gumamit po kayo ng mga tags sa videos nyo. And katulad po nung sinabi natin kanina na mas nakapokus na po ang YouTube sa bigat ng title na meron tayo, sa description ng videos natin, and of course kung ilan ba yung watch hours or gaano ba kahaba yung panonood ng mga viewers natin sa videos na ina-upload natin. Number 2, keyword stopping, or yung paulit-ulit na paggamit ng mga tags even though hindi naman siya related doon sa video na ina-upload natin. So DJ, ano ba yung pwedeng mangyari pagka nasanay kami dito sa keyword stopping? Pwede pong humina or malito yung algorithm ng mismong video, lalo na kung hindi naman related yung title and topic doon sa tags na ilalagay nyo. And guys, pwede rin po palang bumaba yung ranking ng mga videos na meron tayo. Okay, sa mga di nakakaalam guys, hindi lang naman tayo yung content creator na gumagawa ng YouTube tips. Diba? So madami din pong content creator na kagaya ng content natin. So that's why kung mas tinatangkilik yung videos nila, diba? So mas mahaba yung audience retention nila, mas madaming watch hours yung video na ginagawa nila, or let's just say madaming viewers. So mas nirarank up ni YouTube yung video na yon compare doon sa video na meron tayo, even though parehas kami ng topic. So nakaka-apekto din po yung tags para lumutang or lumubog yung mga videos na ina-upload natin dito sa YouTube. And guys, pwede rin kayo magkaroon ng sobrang liit na chance, no? Na magkaroon kayo ng violation dito sa paggamit ng sobrang daming tagging, or let's just say paulit-ulit na tags sa mga videos nyo. Okay, so dahil nga spam yung mga words na ginagamit nyo or nilalagay nyo sa tagging, so pwede kayong magkaroon ng spam violation. And of course, kung irrelevant or hindi naman tugma yung nilalagay nyong tagging sa mga videos nyo at hindi siya tugma doon sa title, so pwede kayong magkaroon din ng violation doon, which is sobrang liit lang naman ang chance. Okay, so kumbaga pinapaalala lang sa atin ni YouTube na kung gagamit man tayo ng tags ngayong year 2026, make sure na hindi pa ulit-ulit at dapat relevant doon sa topic or title na meron yung mga videos natin. Number 3, maling tags, maling audience. So nag-iiwan po ang YouTube ng impression dun sa mga audience na relate doon sa tags na nilalagay natin doon sa video. Kaya mapapansin nyo guys, na pagka mag-open kayo ng YouTube, may mga impression agad or may mga videos agad kayo na makikita, which is si YouTube po mismo yung nagbabato, no, sa atin para makita natin siya. At nakadepende na po yan sa atin kung i-click natin yung video na yon. So anong pwedeng mangyari kung magbato si YouTube ng topic sa atin or video na hindi naman natin gusto? So syempre hindi natin papanoorin yon. So ganun yung pwedeng mangyari sa paggamit ng unrelated tags, lalo na pwedeng ibato ng YouTube yung mga videos natin or pwedeng ipakita ito sa mga maling audience na hindi naman talaga trip yung mga contents na meron tayo. And nagiging dahilan din guys yung maling tagging or let's just say yung unrelated tags para mas lumubog po yung algorithm ng mga videos na meron tayo. And guys, imbis na i-recommend ng YouTube yung mga videos na meron tayo, baka mas lalo lang tayong lumubog pagka gumamit po tayo ng unrelated tagging.
Okay? Kasi imbis na humaba po yung watch time or let's just say yung audience retention ng mga videos na ina-upload natin dito, dahil nga ibinabato or ipinapakita ng YouTube yung videos natin sa mga maling audience, so ang tendency, pwede nilang i-click yun but kadalasan hindi nila tinatapos. Kasi never naman sila nagkaroon ng interest sa mga ganong klaseng content. Kaya yung paggamit nyo po ng maling tagging or yung mga unrelated tags doon sa mga contents na ginagawa nyo dito sa YouTube, hindi po yan makakatulong. Make sure guys na kung maglalagay man kayo ng tag, dapat relate po siya doon sa topic or title ng mga videos natin para po makita ng videos natin yung mga right target audience na pwedeng tumapos ng mga videos natin. Kasi guys, imbis na lumutang yung video, pwede itong lumubog kung gagamit po tayo ng unrelated tags. Number 4, waste of time kung hindi lang din naman optimize yung mga tagging na ilalagay natin sa videos natin. And gusto ko lang pong ipaalala sa inyo na yung YouTube tagging or YouTube tags, hindi po yan yung main factor para magkaroon tayo ng subscribers or viewers dito sa YouTube. So lagi nyong tatandaan guys na suporta lang ito. So yung pinakang main factor talaga is yung mismong video, yung video title, and of course yung description. At lalong-lalo na po yung thumbnail ng ating mga videos. Number 5, hindi naman po nakikita ng mga viewers natin yung tagging na nilalagay natin sa mga videos na meron tayo. Kung mapapansin nyo guys, pagka pupunta kayo sa video, like for example sa video ko, ang makikita nyo lang po doon, it's either yung mga links ng ibang video, yung mismong description, and of course yung hashtags. Pero hindi nyo makikita yung tagging na nilalagay ko doon sa video na yon. Meaning wala siyang direct engagement sa mga viewers. So hindi rin po siya nagkakaroon ng benefit sa engagement. And again guys, uulitin ko, yung tagging po, isuporta po yan sa videos natin. So much better, dapat talaga yung mga tagging na nilalagay po natin, imbis na mapalubog yung videos natin, make sure na ito yung magiging reason para umangat yung videos. So paano ba natin magagawa yon? Make sure na dapat related yung mga words na gagamitin natin doon sa title ng videos natin. Ngayon, i-discuss ko naman po sa inyo kung paano natin masasabi na kapaki-pakinabang yung mga tagging this year, 2026, especially dun sa mga content creators dyan na mahilig pa rin gumamit ng tagging. Pwede nyo po itong gamitin sa mga common misspellings, pwede nyo rin gamitin sa mga alternate keywords. So dahil dito matutulungan ng YouTube yung mga audience natin para malaman kung ano ba yung context ng mga videos na ina-upload natin. Extra tip guys, ito naman yung maibibigay ko sa inyo para po hindi maging disadvantage sa inyo yung paggamit nyo ng YouTube tags. Gumamit po kayo ng 10 to 15 relevant tags, so dapat related yung tagging na ilalagay nyo sa inyong mismong title. Unahin nyo po yung exact title keywords na makakatulong doon sa mga video titles nyo. Iwasan din po natin guys yung paggamit ng trending tags na hindi naman related dun sa mga videos na ina-upload natin dito sa YouTube. And last but not the least, mas mag-focus po tayo sa title, sa paggawa ng magandang thumbnail, sa pagsasaayos or pag-organize ng ating mga video description. So guys, bago natin tapusin yung video na to, gusto ko lang ipaalala sa inyo na mas mabigat na meron kayong proper title, attractive thumbnail, and of course, organized na video description kumpara po sa mga tagging na ginagamit natin sa ating mga videos. Yung tagging guys, pang-suporta lang yan pero ito yung main factor. Okay, yung title, thumbnail, at video description na meron yung mga videos natin. And kung sa tingin nyo guys, marami po kayong natutunan sa vlog natin for today, don't forget to subscribe my channel, DJMA, for more videos like this. At syempre guys, hindi rin po natin kakalimutan na i-shoutout yung ating mga solid viewers na always nag-aabang ng vlogs natin dito sa ating channel. Ayan, so mega love shoutout po sa inyong lahat. At syempre guys, hindi rin po natin kakalimutan i-shoutout ang ating mga exclusive members na nagpa-member this month. Ayan, so maraming salamat po sa inyong lahat. At bilang perks guys, ipineplex po natin sila every end of our video at meron po silang tinatawag na monthly community post na once a month po, ayan, pinopost po natin sila sa ating community para mas makilala po sila ng ating viewers. So guys, yung pa-member po sa ating channel, $1 per month lang po yan or 58 pesos kung di ako nagkakamali every month. And kung sa tingin nyo guys, medyo nabitin po kayo sa vlog natin for today, meron akong iiwan na isang video dito at yung ating playlist, DJMA YouTube Tips playlist na makakatulong po sa inyo as a new content creator dito sa YouTube. So yun lang naman guys, maraming salamat sa panonood and God bless po sa ating lahat.